Pumasok na sa loob ng rain or shine ang realidad sa isang basketball team na kapag wala kang pangtustos sa mga players mo eventually, aalis at aalis din po sila. Biruin mo, rain or shine pala ang pangalawang team sa PBA na pinakamababa magpasahod. Pinakauna po ay ang Terra Firma Jeep na nagpapasahod lamang ng as low as 220,000 kahit mga sophomores na mga players. Ang Ross naman nagpapasahod ng 280,000 kada buwan at max deal nila umabot lamang ng 350,000 kada buwan kapag veteranong veterano na talaga. Si Gian humingi pala ng up to 360,000 kada buwan kasama ng increase, pero ang offer lamang ng Ross ay 330 kada buwan na sa tingin ng Ross fair enough para sa hinihingi niya, pero ayaw talaga ni Gian kaya napilitang i-trade siya. Ngayon, si Gian masayang masaya at more than satisfied sa binigay ng Phoenix na max contract na 420,000 kada buwan, bilang yun naman talaga ang nasa salary cap plus deserve din naman ni Gian to. Wala naman din akong question sa mga nakabase talaga sa salary cap, pero kawawa naman yung mga players sa sobrang baba din ang tinatanggap, especially sa mga cases na ganito na malaki ang ambag at effort sa team. Kaya naman, kinakatakot po ng rain or shine ngayon na baka ang nangyari kay Gian mangyari din sa iba. Ibig sabihin baka magsusunod-sunod ang mga players na gagaya din kay Gian, tapos mapipilitan na naman ng rain or shine na i-trade na lang sila. Sad to say, aalis pala talaga sila kasi mismong rain or shine ang may pangamba. Parang may nararamdaman daw kasi sila na parang may gusto ding umalis dahil ang tinatanggap lamang ay 280 kada buwan. Kung may increase man hanggang 300,000 lang. Actually, may 4 na players ngayon ang binabantayan nila na baka hindi rin magtatagal. Yung 3 gwardya, yung isa minaman-manan ng Hinebra. Na umano, big man. Masasabi mo talaga na sayang ang mga players na to kasi vital role ang ginagampanan nila kapag ang rain or shine masobrahan sa pagkabarat. Siguradong magagaya din sila sa mga teams na Blackwater o Terra Firma. Kasing NLEX at kahit ang Phoenix, ang gagaling na ng core nila at stable po ang sahod nilang lahat na 400,000 plus kada buwan. Yung Ross lang sobra kung magpa-effort sa mga players pero sobrang liit magpasahod. Ang pangarap nila na maging contender, magiging imposible na. Tingnan yung Ross ngayon, sunod-sunod na talo, parang wala nang ganang maglaro. Nararamdaman ng Ross ang kanilang maling desisyon na ginawa. At kapag ito nagpatuloy, mga second class na lang matitira. Sila kasi yung team na parang walang konsiderasyon at walang adaptation. Tanong ko lang, kung ikaw isang player ng Ross team, aalis ka rin bagay ni Gian Mamuyak? Good news para sa mga Hinebra fans dahil may usap-usapan sa loob na si Riley Grigsby na umano ang magiging permanent import ngayong Governor's Cup at siya din ang posibleng ipalit sa mga upcoming conferences. Si JB umano, isasagad ang remaining year sa Gilas, Pilipinas. Kahit rumor pa lang po ito, pero parang may narinig kasi kami naggaling kay boss pero depende pa rin sa mga plano niya. Nasasayangan kasi sila sa talent na meron kay Grigsby, rare talent. Versatile talaga siya, pang all around. Imagine, kaya niyang lumaro ng 3 posisyon, tapos sa ilalim parang siya si Aaron Fuller, kumakaldag, unstoppable kapag siya yung magdadrive. Nakakuha siya ng double-double, 42 points, 12 rebounds, 2 assists. Take note, first game pa lang po yan. Halos wala ng adjustments ang ginagawa nila. Ang problema itong locals, dahil sa galing ng kanilang import, masyado sila nagre-rely sa kanya. Ang napansin lang din ng mga teammates niya, siya yung tipo na hindi din hilig mamasa. Wala siyang assists, pero actually yung mga flaws niya ngayon na ma-manage lang. Kaya siguro na nga pa ang locals kasi magaling ang import, pero walang chemistry, gaya ng nabo ni Justin Brownlee. Pero again, ang kanyang lapses hindi na masyadong big deal. Kailangan lang muna magkaamuyan. Nung in-interview ng media si Grigsby, magaan lang siyang kausap. Yung attitude niya, hindi siya yung import na mapupusok at hambog magsalita. Kaya sa palagay ko, hindi magiging problema ng Hinebra ang kanyang chemistry. Isa pa, ang problema talaga ni coach team nung gabi ay hindi si Grigsby kundi mga locals niya. Anyway, bilang isang Hinebra fan, payag ka ba na gawin siyang permanent import tapos si JB naman ay sa Gilas lang palalaroin?